pag seal type yung refrigerator o yung chiller? Paano papalitan niyo yung capillary tube no? Pumira Caprio yun. Ang dami nating customer ngayon. Siguro dahil sa vlog natin, kahapon nag-deliver tayo ng 7. Ngayon, oh, kita mo, ang dami na naman. Okay. Ano yung concern mo ulit? Ano daw pag seal type yung refrigerator o yung chiller? Paano papalitan yung capillary tube? Ayan, ganito yung Caprion, ha? Kung matatandaan nyo, Caprion, last vlog natin, tinuruan ko kayo kung paano mag-flushing, ha? Di ba, ito, tinuro na natin to, ha? Yung pagkarga, ito, pressurized na to, ha? Okay. Ngayon, una, paano daw papalitan kung seal type nga naman? Okay, ganito yung Caprion. Tutukan mo, ha? Caprion, ha? May nag-comment sa atin, ha? Huwag daw tutukan yung mukha ni Caprion dahil kapangit, ha? Ha? Sorry naman, boss! Okay, ganito yung Caprion, ha? Okay. Pag seal type ang refrigerator mo, freezer, pag seal type, ito yung Caprion, ha? Una-unang gagawin mo, ito. Puputulin mo dyan yung capillary tube, ha? Tapos ito yung sa suction line pipe ng compressor, puputulin mo yan, ha? Na-electron na yan. Pero balikan lang natin dahil mayroon tayong nagtatanong, dapat mabigyan ng linaw. Okay, pinutol mo yan, pinutol mo yan. Pagdating dito, pinutol mo dahil filter dryer, papalitan na, matik yan eh. Ang tanong, hindi mapapalitan dahil seal type eh. Okay, ganito ang Caprion. Ito lagyan mo ng charging line. Ha? Charging line yan. Gamitan mo nitong pressurized tank. Ha? Pressurized tank. Ang mangyari dyan, hanggat nagkakarga ng R141B ka dito, Caprion. Hanggat nagkakarga ka ng R141B dito, Caprion, hintayin mo na lumabas yung liquid dito sa dulo ng capillary tube. Ha? Pag lumabas na dito sa dulo ng refrigerant distributor or ng capillary tube, papatay mo na itong tangke ng refrigerant ng R141B. Tapos, ikukonekta mo na dito. Ha? Ikukonekta mo na yan dito sa nitrogen natin. At tandaan natin mga Caprion, ang refrigerator, freezer, huwag mong kakargahan ng 150 PSI and above. Bakit kamo? Dahil yung evaporator niyan, yung coil niyan, maglulubo yan. Ang iba diyan pumuputok. So, patay. Condensed line natin, abonado ka pa. Ha? Dapat, pag may nitrogen ka, below 150 PSI lang, ha? Pag lumagpas dyan, may posibilidad either lulubo yung tube ng evaporator or puputok, ha? So, dito yan. I-maintain mo lang, i-regulate mo lang dito sa gauge base sa iyong opening ng regulator. Kung wala kang nitrogen regulator, pwedeng manual yan. Dito lang tayo, basta below 150 PSI. Okay. Di pag lumabas na dyan, linasin mo na ng nitrogen. Lumabas na, malinis na, eto na, binalik mo ngayon. Linasin, siyempre dito ka naglagay ng charging line, pag nag-flashing ka, dito ang labas ng R141B, malinis yan. Lahat ng kung ano-anong dumi dyan, itutunawin niya at ilalabas niya dito. Siyempre, para sigurado, pati itong discharge line ito, bibirahin mo din yan. Itong filter dryer, hayaan mo na yan, papalit na rin eh. So, malinis na to, malinis na yan. Malinis na to, malinis na to. Pinaandar mo ngayon. Yung customer mo, after ginawa mo ng Lunes, Martes ng gabi, tumawag, may gabi ka pang nalalaman. Bakit gabi? Ano yan, night shift? Okay,
tumawag si customer natin, "Oh, Caprion, pambira kagagawa mo lang ng Lunes. Martes sira. Bakit?" Okay. Nung pinuntahan mo, kinabitan mo ng gauge manifold, nag-negative pressure na naman, nagbabak yung system mo. Pag pinutol mo ulit ito dito, pag pinutol mo yan dito, walang lumalabas. Pag pinutol mo dito, may lumalabas. Pag pinutol mo dito, mayroon. Pag pinutol mo dito sa suction line, pipe, wala. Ibig sabihin, Caprion, ang barado nandito. Nandito yan. Ha? So, ano ang gagawin natin? Barado talaga hindi makana eh. Binira na natin ng R141B plus nitrogen. Talagang binira natin pero nagbabakyum pa din eh. Ganito yan. Ang technique yan. Ang unang gagawin mo, i-connecta mo ulit ha. Connecta mo kaagad. Paandarin mo. Ito yan. Halimbawa, dito Caprion. Tutukan mo to. Ito. Itong freezer na ito. Pag pinaandar mo ito Caprion, itong freezer na ito, pag pinaandar mo yan, i-monitor mo. Yung unang-unang coil dito na magpo-form ng ice, magbilang ka ng 2 feet. Halimbawa, unang nag-form ng ice dito, pag saksak mo mga ilang minutes, nag-form ng ice dito. Magbilang ka ng 2 feet. Yan, mga ganyan. O, bahala na, basta pag nakita mo na may nag-form ng ice dito, 100% nandito yung capillary tube mo. Ngayon, siyempre silyado eh, pambira. Ang gagawin mo, tatastasin mo yan. Pero yung tastas natin, yung repairable. Hindi yung basta ka lang tatastas. Kaya tatastasin mo with care. Dahil ibabalik mo yan eh. Pag binuksan mo yan, nandiyan yung capillary tube. 100% yan Caprion, ha? Kung wala man, sundan mo lang. Basta yung unang coil na nag-ice ka agad, pagka-andar ng compressor na ilang minutes, yan yung, nandiyan yung capillary tube natin sa portion na yan. Parang ganito din, halika. Ito, seal type dito. Tutukan mo ito, Caprion. Huwag ako kasi nagagalit yung mga viewers natin. Sorry na! So, parang ganito din, ha? Ito, di ba? Pag inon mo yan, mga ilang minutes yan, may makikita ka dyan na mag-a-ice kung saan dito. O kung dito, ito freezer, maaari nandito dito. Nabasag yung cellphone ko. Okay. So, kung saan yung portion na unang-una mag-form ng ice, nandiyan yung capillary tube. So, again, babakbakin mo yan with care. Para pagbalik mo, parang wala nangyari, lagyan mo na magandang diskarte, sasabihin ni customer, "Ang lupit mo, Caprion!" Okay, paano ha? Eto na naman tayo. Hindi tayo magsasawa para ibahagi yung mga simpleng natutunan natin. Maliit lang na knowledge ito, pero hindi tayo pinagmamaripot ito para sa atin lahat. O yung mga nagsasideline dyan, ha? Eto na yan. Paano ka, friend, ha? Salamat and God